and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa. over Africa. Mas po na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Praise you, Lord God. Praise you, Lord. We give you glory, we give you honor. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, at pagsamba. Tunay nga, Panginoon, that there is power in your name. There is healing in your name. There is forgiveness in your name. There is comfort in your name. There is peace in your name. At wala na po, Panginoon, kaming hahanapin pa. Sa oras po nito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. We know, Lord God, the fact that pag wala ka sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. Hindi po namin kaya na wala ka, Panginoon. Maaring magtagumpay kami sa mundong ito, ngunit sa inyong harapan, kami hungkag, O Diyos. Kami walang-wala. Sa oras po nito, dalangin po namin, malaya po kayong mangusap sa bawat isa. Matanggap po namin ang malinaw at buong nais pong iparating sa bawat isa po sa amin. We pray, Lord God, that your word will continually inspire us, Lord God. Will continually ignite us to serve you. At hindi po kami titigil, Panginoon. Sa tulong at biyaya niyo, ay makakarating po kami, O Diyos, sa dulo ng aming pananampalataya. Maraming po salamat at sa oras po nito, we welcome in this place, precious Holy Spirit. Malaya po kayo magturo sa bawat isa. Ang nais pong iparating, ang aming pong matanggap. And you alone, Jesus Christ, we pray, should be increased in this place. Every one of us must be decreased. Marami po salamat, Lord. May you surround this place by the blood of the Lord Jesus Christ. At kami po, Diyos, ay nagkakaisa sa lugar po nito bilang isang iglesia. Na sinasaway po namin anumang plano at gawa na kaaway in the name of Jesus. By the power of your Holy Spirit. We thank you, God. And we declare that Jesus is Lord over the message that we will be heard. That Jesus is Lord over the service, O God. To you all the glory, O God. In Jesus' name, this we pray. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na po tayo maupo sa oras na ito. Yes. Good morning po. Tayo po nasa pangatlong Sunday na po ng buwan ng April. Sa ating pong tema na Revival, a Call to Excellent Service. Praise God. Okay. Tayo po tumayo sa oras mo nito. Tayo po kukuha po ng ibang text po no, na pag-aaralan. Ang ating pong text ay originally came from Romans chapter 12 verse 1. Ngunit tatawid po tayo babalik po tayo ng Old Testament. Silipin po natin yung buhay ni Daniel when it comes to excellent service. Let's look at Daniel chapter 5, verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. Because an excellent spirit, knowledge, and understanding to interpret dreams, explain riddles, and solve problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. May the Lord bless the reading of His Word. Tayo po pwede na maupo at batiin po natin ang ating mga katabi ng good morning po. Magandang umaga po mga kapatid. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa life po ni Daniel. Kasi kung meron man pong explicitly binanggit po ang Bible, minention ang Bible patungkol sa pagkakaroon ng excellent service,
Ito po yan. Si Daniel po. As we can see, because an excellent spirit. Daniel had an excellent spirit. Pag sinabi pong excellent, halos malapit na po ito sa perfection. Napakalapit po ito. Nobody's perfect. No one is perfect. Nothing is perfect in this world. Only God at yung mga eternal po na bagay sa kalangitan, yun po ang perfect. Pero since we are here on earth, wala po tayong makikitang perfection po dito. Ngunit ang pinakamalapit sa perfection is yung natawag po na salitang excellence. At makikita po natin to, inalaw ng Holy Spirit na masulat na at ipakita na si Daniel ay makukonsider po na excellent. Ano po? Meron po siyang excellent spirit. So let's now first define what is excellent according to our introduction. Excellence is not by having the best of everything. Excellence is by doing your best in everything that you have. Pag sinabi pong excellence, hindi po ito yung meron tayo ng mga bagay na masasabi nating best or best resources, best talent, best ganito, best many more, or many things. Pag sinabi pong excellence, it is by doing your best in everything that you have. Kahit yun lang yung available resource or resources na meron ka, o meron tayo, kaya nating ibigay yung best natin doon. Halimbawa, we have this, we have a specific gadget na limited ang features. Pero since you are having an excellent spirit, you are creative, imaginative, and very resourceful. Kahit yun lang yung yun lang yung meron kang gadget or device, nakakapag-produce ka pa rin ng magandang output. Kesa naman po doon sa meron kang best of everything, so hindi mo maiproduce yung dapat maiproduce based doon sa quality ng meron ka na resource. Amen po. So excellence is not by having the best of everything. It is by doing your best in everything that you have. So ating po pag-uusapan ay entitled Learning the 7 Principles for Excellent Service in the Life of Daniel. Kasi pag pinag-usapan po ang excellence, from cover to cover po ng Bible, no? From Old Testament to New Testament, marami pong aspects po and examples, contextual examples ng pagiging excellent. Pero, ang focus po natin ngayon sa life ni Daniel, since siya po yung explicitly pinakitaan o sinabi, inalaw ng Holy Spirit na maisulat na mayroong excellent spirit, maganda po tingnan natin yung buhay niya. Kung paano po siya nag-excel, sa ano yung kapamaraanan, ano yung mga principles po na makikita natin sa kanyang buhay, kaya naitawid niya yung pagiging excellent sa paglilingkod. So, babaybayin po natin yung iba't ibang chapters po ng Book of Daniel. Okay, learning the 7 principles for excellent service in the life of Daniel. Let's remember the 7 principles. The first principle, mga kapatid, is principle of focus. Principle of focus. In Daniel chapter 6 verse 4, nabanggit po dito, did the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. So makikita po natin, nung time po na to, the Holy Spirit allowed that Daniel be described as mga nabanggit po na adjective. And at the same time, yung mga tao po under his supervision, they couldn't find anything to criticize or condemn. Ang context po nito, mga kapatid, ito po yung nangyari sa panahon po ng paghahari ng isang hari. Ano po? Sa pangunguna ni King Darius. Ang kagandahan po kay Daniel, meron po siyang 5 hari na napaglingkuran. Si King Nebuchadnezzar, si King Evil-Merodach, si King Belshazzar, si King Darius, at si King Cyrus. 5 po yung hari na kanya napaglingkuran in his time. But
very consistent po ang Bible na wala pong maipintas sa kanya when it comes to service. At ng panahon po na yan, ang pinaglilingkuran niya ay si King Darius. And that time, since sinakop ng Babylon ang Israel, sa panahon ni King Nebuchadnezzar, hindi po nagtagal yun, pinalitan po yun ng mga ibang hari. Tapos nagpalit ng kingdom hanggang dumating kay King Darius. And bago sakupin, nung sinakop ni King Darius, yung lugar kung nasaan, yung Babylonia, nangyari po na meron siyang nalaman niya kung sino yung mga leaders ng time na yun, na in-appoint ni King Darius, ay ni King Nebuchadnezzar at ng mga following kings. Ngayon po, nakita niya yung potential kay Daniel. Kaya nagpumili po siya, that time po kasi yung lugar ko nasa sa Daniel, yung province po that time, meron silang masabi natin 120 distrito, na kung saan hinahati-hati po ito, nilagyan po ang 120 districts po na ito ng bawat administrator. Ano po? And among those administrators, nagtalaga po ang hari ng 3 major na magro-rule sa kanila. Sa 3 major taong na magro-rule sa kanila, mayroon pong nag-umangat sa kanila. And that was Daniel. At makikita po natin dito that Daniel was so focused to the point na yung ibang tao po wala na makitang ikiri-criticize sa kanya at or maipipintas po sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung time po na yan, si Daniel ay, since excellent po siya sa paglilingkod, nakita po ng hari yun, nakita po yun ng mga nasasakupan niya. Siya po ang masasabi natin, second in authority sa kingdom of Medo-Persia, noong time po na yan. So, since iba ang lahi po niya, siya po ay Israelita, hindi siya originally Persian or nakatira sa Mid or Babylonian, siya po ay pinagsalosan or nainggit sa kanya yung mga kasama po niya. Kaya sabi po ng Bible, if we will study this book, naghahanap po sila ng mga bagay na pwede lang ma-criticize kay Daniel, o maipintas kay Daniel so that they could drag him down sa paglilingkod. But makikita po natin that Daniel was so focused. Dahil focus po siya, they couldn't find anything to criticize or condemn. So ano pong point dito mga kapatid? Once na-focus po tayo sa ating ginagawa, we can attain excellent service. I would like to share po a testimony. Or experience lang po. Ito. One time po, actually kabaligtaran po siya nito. So principle of focus. One time po, na-assign po ako magturo sa prayer meeting. Then, nung time po na yun, sobrang busy po yung mga kapatid sa Lord. And ako po yung naka-assign na speaker. Kaya lang, nung time po na yun, sabay-sabay yung schedule ng mga naka-assign po sa booth, saka sa mixer nung time po na yun. Kaya, ang ginawa ko po doon, finil ko yung position nila for the meantime. Ako na yung nagko-computer, ako din po yung nagbo-booth po nung time po na yun. Ay, nag-mixer. And ako po yung naka-assign po magturo sa prayer meeting. Doon may background po ako sa computer, kung paano i-operate. May background din ako sa mixer, kung paano i-operate. Pero since hati yung focus ko, hindi ko po maibigay ng maayos yung dapat kong maibigay. Mabuti na lang, meron po akong clicker. Kasi wala mag-operate kung sino pong maglilipat-lipat ng... Yun po yung naging remedy. Yung focus ko po dito, mga kapatid, kahit magaling tayo sa ginagawa natin, gifted tayo, talented tayo, pag wala tayong focus, marami tayong iniisip, marami tayong priority, marami tayong commitment, hindi po natin maibibigay yung dapat na paglilingkod.
yung the best po na paglilingkod. But in the life of Daniel, we can see that he was so focused that those subordinates of him, they couldn't find anything to criticize or condemn. Wala silang maipintas. Kasi masyado pong focus ang lingkod na ito ng Diyos. Pangalawa pong principle is principle of preparation. Sabihin nga po natin, principle of preparation. Then the king ordered Ashpenaz, his chief of staff, to bring to the palace, some of his young men of Judah's royal family and other noble families who had been brought to Babylon as captives. Verse 4, select only, ito po instruction, select only strong, healthy, and good-looking young men. He said, make sure that they are well-versed in every branch of learning. So magaling sila, make sure na magaling sila. Hindi lang sila strong, healthy, and pleasing ang personality, but also make sure that they were from a good background and are gifted with knowledge and good judgment and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon. The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for ilang po taon? Mga kapatid, 3 years. And then, they would enter the royal service. Ayan. So, ano pa makikita natin dito sa text na to? Principle of preparation. Noong time po na to, magbabackward lang po tayo, no? Ito po ay panahon na kung saan naghahari ang Babylonia. Siya po itong kaharian na ito ang pinakamalakas na kaharian sa buong mundo sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar. In that time, sinakop nila ang Israel, pero yung Israel po, meron silang siyempre, mga class A, elite na mga tao. Nag-utos ang hari na mapakinabangan naman. Para mapakinabangan naman nila yung mga tao na sinakop nila, maghanap doon ng mga marurunong, mga pwedeng maglingkod sa Babylon. Ayan po ang instruction. Naghanap ng healthy, strong, and good-looking young men. Make sure that they are well-versed in every branch of learning. Magaling sila, bilis sila matuto. And at the same time, gifted sila ng karunungan at marunong sila mag-judge, mag-critic, mag-evaluate ng mga bagay-bagay. And at the same time, suited sila, akma sila na mag-serve sa royal palace. Kasi hari ang kanilang paglilingkuran. Pero mga kapatid, though sabihin natin, ma-meet nila yung ganong qualification, they were to be trained for 3 years. Yes po. Hindi po 3 buwan. Mahabang preparasyon. So there is this principle of preparation. In order for a person or a Christian to give an excellent service, there must be a preparation. Paghahanda. Tama po mga kapatid? Kasi i-represent nila yung hari. Yung pinakamakapangyarihang hari at kaharian nung time na yun. Hindi pwedeng basta-basta yung paglilingkod na maibigay nila. Amen po? Bigyan ko po ang example. In the New Testament, si Jesus po nag-start ang kanyang ministry at the age of 30. Ilang taon po siya nag-minister? 3 years. Nag-start siya ng 30, namatay siya ng 33. So nangahulugan, 3 years po siya nag-minister. Jesus' preparation was 30 years for 3 years of ministry. It only means that in his 1 year of ministry, he had 10 years of preparation. Wow. It only means that in his 1 year of ministry, he had 10 years of preparation. Kung meron siyang 2 years ng ministry, 20 years na kanyang preparation. Ngunit hindi lamang 2 years po ang kanyang ministry. 3 years. So meron siyang 30 years of preparation. At that time po, mga kapatid, hindi siya agad-agad nag-serve. Nung nagpabaptize siya kay John the Baptist sa Jordan River. Ang ginawa po ni Jesus, nag-fasting pa po siya, di ba? 40 days and 40 nights. Grabe po ang kanyang preparasyon. Let's
compare the life of David and Saul. King David and King Saul. The first king of Israel was King Saul. The second king of Israel was King David. Alam niyo po ang diferensya nilang dalawa? Ano lang difference? David underwent preparation. Saul did not. Nung naghahanap ang bayang Israel ng hari na maglilid sa kanila, agad-agad po pinahiran ng langis ni Samuel si King Saul. At nag-start siya agad sa ministry. Pero nung time po na si David ang papalit na kay King Saul, sa chapter 1 ng 1 Samuel, chapter 16 ng verse 1 Samuel, verse 1, 1 Samuel chapter 16 verse 1, si Prophet Samuel, nag-iiyak po siya. Iyak siya ng iyak. Nagmumurn siya kasi pinanghihinayangan niya si King Saul. Sino nang papalit sa kanya? Buong buhay ni Prophet Samuel, inialay niya sa paglilingkod sa Lord. Pero yung kanyang katandem, nag-fall. Kaya sabi ni Lord, sabi ni Yahweh kay Samuel, paraphrase po, tumigil ka na sa pag-iyak. Pumunta ka doon kay Jesse. May anak siyang isa, doon, pahiran mo ng langis yun ang papalit. Alam niyo po kung ilang taon si David noong time na yun? David was 15 years old. Pero sa David, nung pinahiran ng langis, at the age of 15, hindi siya agad nag-start ng ministry. Nag-start siya maging hari. Dalawa po ang nagpinagharian niya. Judah, kasi nahati. Ay, hindi pa, may dalawang rulership po noong time na yun. Yung Israel. Judah and yung kabuuan ng Israel. 15 years old siya in-anoint para maging hari. Pero, nag-start siya maging hari ng Judah, ng Hebron, is at the age of 22.5 o 23.5. 22.5, 15, 70 plus 7.5 years. Tapos, 22.5 years po siya nun. So, mayroong 7.5 years difference, interval. Tapos, naging hari siya ng Israel, kabuuan ng Israel at the age of 30. Sana po makikita natin mga kapatid. Grabe yung preparation. Nung na-receive ni Joseph yung vision that he will be someday a king or a ruler, luluhod sa kanya yung kanyang mga kapatid. Ano pong nangyari? Hindi naman po agad-agad. Naupo siya sa paglilingkod. It took almost 13 years, more than 13 years, bago po na-fulfill yung kanyang vision. Bakit po mahalaga ang principle of preparation? Kasi pwedeng magaling tayo, skilled tayo, knowledgeable tayo, pero yung character natin hindi pa maayos. Tingnan niyo po anong nangyari kay King Saul. He disobeyed the Lord. Nalungkot ng Diyos. Nag-disobey si Saul eh. Pero si David, doon nagkasala po siya, he committed murder and adultery, but still, the Bible recognized him as a man after God's own heart. In preparation, the character is being honed and developed. Kaya mahalaga po ang preparation. Kahit po diba sa trabaho, sa mga nagtatrabaho po, alam niyo po yan, hindi agad-agad, hindi ibig sabihin nakapasok na agad sa company, agad-agad, pinasalang. Merong training po, probationary period, para ma-regular or maging permanent ang employment or status ng isang empleyado. Bakit po? Lalo na kung mga delikadong posisyon. Kasi nire-represent nila yung kumpanya, yung ahensya. May certain qualifications. At the same time, character na hinihingi. Kasi alam niyo po mga kapatid, pag hindi maayos ang character, lalo na kahit sa ministry, ano po, sa una masaya, kasi marami. Pero pag nagkaroon ng problema, pagsubok, o ano mga bagay na pwedeng kasangkapan ng kaaway para i-distract tayo, hindi na nagiging asset, kundi nagiging ng liability.
Amen po. Competence, skills, talent, and gift will bring us there at the top. But character will keep us stay there. Mapapanatili tayo kapag meron tayong maayos sa character. Kaya mahalaga po ang preparation. Sa preparation, papasok din dito yung practice. Nag-i-ensayo tayo, dinadryeran natin yung mga bagay-bagay para bago man lang tayo sumalang, alam na natin. At napakarami pong example sa Bible na makikita po natin na pinaghandaan mismo ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Inihandas po sila, what I mean, bago sila isalang. Principle of preparation. Kaya napakahalaga po ng paghahanda. Pangatlo pong bagay, principle of being responsible. Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful and always responsible. Siya po ay hindi lamang responsable, kundi lagi siyang responsable. Kaya nga, siya lang po yung nilagay ng Bible na ilalaw ng Holy Spirit na magkaroon ng Excellent Spirit title. Dahil ganoon lamang ang pagiging responsable ni Daniel, walang maipintas sa kanyang mga tao. Kasi mahirap pong makapagbigay tayo ng excellent service sa Panginoon kung di naman tayo responsible. Lahat po tayo dito on process, mga kapatid. Isang example po ng pagiging responsible. Halimbawa po, in any kind of organizations, halimbawa po, when it comes to having a meeting, o kaya meron kang or daily transactions sa isang pinagtatrabahuhan, di ba po hindi appropriate kapag bigla na lang mawawala? Tama po? Amen, mga kapatid. Kayo po ba sa trabaho na experience na po yan? Kaya nga ina-advise ng kumpanya na merong AWOL. Na bawal ang AWOL. Na dapat magpa-file ka ng leave. Tama po? Kasi pwede kang makareceive ng memo. O kaya, warning yun of course, na magkaroon ka ng bad record sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. The same case po when it comes to serving God. Dapat meron tayong notice. Halimbawa po, pag may meeting, o may assignment tayo, o ano pa man pong commitment natin sa paglilingkod sa Panginoon, kung hindi po tayo makakapunta, hindi po tayo, halimbawa, makaka-attend, katulad po nung nakaraang ng Friday, nagpaalam po ako, hindi po ako makakapunta nung Friday sa prayer meeting. At may mga cases din po na gano'n, yung mga kapatid natin sa Panginoon. Gano'n po ang ginagawa. At yun naman po talaga ang proper kahit po sa trabaho. Magpapaalam po tayo. Kasi hindi po natin marireach yung excellent service when we are not responsible. Kaya lalo na po sa mga bagay po na yun. Kahit sa maliliit po na bagay na pagpapaalam or pagsasabi po. Kasi very po siya, somehow inappropriate na parang babalik tayo. Halimbawa sa company po, hindi tayo pumasok ng isang araw o 2 araw, tapos papasok tayo na parang wala lang. Pwedeng yung mga kasama natin sa trabaho o kaya yung ating boss magkaroon talaga ng bad impression. Amen po. Kaya napakahalaga po nito. Saan man pong organization, napakahalaga po ng pagiging responsible. And one of the ways to become responsible is we are complying in our assignments,
we are doing our best to the tasks that are assigned to us. At the same time, kung wala po tayo, hindi tayo makakapag-commit, talagang very valid ang reason, tayo po ay dapat magpaalam. Bawal ang awol sa trabaho, bawal din ang awon sa ministry. Awol is absent without leave. Sa ministry naman, awon, absent without notice. Amen. Meeting man yan or assignment. Amen po mga kapatid. Amen po ba? Okay, pang-apat po na bagay is principle of gift and skill. Since he was always responsible, he was faithful, and he was completely trustworthy. Ito pong nangyari. Daniel soon proved himself more capable than all other administrators and high officers. Napatunayan niya that among all of them, among all the leaders, administrators na meron ang Haring Darius, siya po yung pinaka nasa top. Because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. Siya po ang inipunesto ng hari sa buong imperyo para mag-rule. Para pong ginagawa ng hari, nagsusupervise na lang. Nag-monitor na lang po. Nag-check na lang. Pinahayaan na lang si Daniel ang mag-supervise nung lahat. Then, reporting na lang ang ginagawa sa kanya, sa hari. So, in charge po si Daniel sa buong imperyo. Daniel knew his gift and skill. Malinaw po kay Daniel kung ano kanyang gift at kanyang skill. When we say gift po is innate ability. Pag sinabi mo naman skill, it can be learned. Skill can be learned. Say for example, pumamasok po ng isang tao ng TESDA, natuto siyang gumawa ng mga bagay-bagay, acquire ng skill. Yun po yan, skill po yan. Pero yung gift, it is God-given. And of course, pag nalaman ng isang tao na meron siyang gift, kinocultivate na po yun. Hanggang sa nagiging strength na po yan. And since he knew his gift and skill, he was operating in it effectively and efficiently. Since malinaw po sa kanya ang kanyang gift, yung gift niya, and skill niya, nag-ooperate po siya effectively and efficiently. Nagiging po siyang kapaki-pakinabang sa pinaglilingkuran po niyang kaharian. Tayo pong lahat ay may gift. Tayo pong lahat ay may skills. Sabi nga na isang man of God, sa pangalan po ni late Dr. Miles Monroe, hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na wala tayo may offer. Hindi naman kami katulad, o kaya hindi naman ako katulad ng mga nasa harapan, na kumakanta, hindi naman ako katulad ng mga nasa harapan, nagtuturo, yung mga nakikita sa harap, pero lahat po tayo, sa totoo lang, meron po tayong gift and skill. Meron po tayong may offer kay Lord. Hindi natin pwedeng sabihin na ganun. Kasi po ang Lord, according to Dr. Miles Monroe, medyo mabigat po to hindi po ang Diyos nagkikreate ng junk. Basura. Do you follow po mga kapatid? Wala pong basurang nilikha ang Diyos. Tayo hindi po tayo basura. Ang basura kasi purposeless. Wala siyang may offer. Ngayon nga, nagagawa na lang ng way para recycle na lang. Pero ang point po dito, originally, ang waste or junk, wala, purposeless siya. Hindi po tayo ganun. So, all of us have something to offer to God. Or has something to offer to God. Lahat po tayo may aalay sa Diyos. Hindi lamang yung mga nasa harapan. And kung babalikan po natin yung Book of Corinthians, nabanggit doon ni Pablo, that we are Christ's body. Katawan tayo ni Kristo, tama po. At ang isang katawan ay may iba't ibang parte. Tama po ba mga kapatid? Hindi lamang po kamay, hindi lamang po muka, hindi lamang po mata, hindi lamang po paa. Lahat po.
ay parte po ng katawan ni Kristo. At lahat po tayo na na part ng body ni Kristo, o lahat po tayong mga Kristiyano ay parte po ng body ni Kristo. Meron po tayong gift. And every part has its own function. Ang bawat parte po ay meron pong function. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin po ay dapat maging malinaw lang sa atin kung ano ang bahagi, kung anong bahagi o part tayo ng katawan ni Kristo. Tayo po ba'y kamay? Tayo po ba'y tenga? Tayo po ba'y mata? Yung mga nakikita niyo po sa harapan, ito po ay part po ng katawan ni Kristo na hindi nababalutan ng damit. Tama po. Yun po kasi lagi nakikita. At yung mga ministry po na hindi po nakikita, yun po yung mga nababalutan ng damit ni Kristo. Halimbawa, yung Multimedia Arts Network, yung mga nasa likod, finance ministry, yung intercessors ministry, children ministry na sa loob lang. Ito po nakikita nyo sa harap, ito po ay katawan ni Kristo na nakikita. Pero may mga katawan si Kristo na hindi nakikita. At lahat po tayo may ginagampanan. Dapat maging malinaw lang sa atin kung kamay ba tayo, paa ba tayo, bibig ba tayo, ilong ba tayo, tenga ba tayo. Kasi pag hindi po malinaw sa atin, baka kamay pala tayo, hindi natin malinaw na kamay tayo, ginagawa natin tayong paa. Where it is possible, pero hindi po siya ideal. Tama po. Halimbawa po, in reality, may mga tao po na wala po silang paa. Wala silang, ito. Pero, since meron silang kamay, yung kamay nila yung ginagamit nilang paa. Nakakapagtrabaho pa po. Talo pa minsan yung mga kompleto ang katawan. So what's the point, mga kapatid? Posible yun na yung kamay maging paa. Kasi wala talagang paa. Pero hindi po siya ideal. Ang Diyos po is God of order. Dapat malinaw sa atin kung ano ba yung gift natin. Kasi yung gift natin yung magre-represent kung anong parte tayo ng katawan ni Kristo. Kasi hindi po maganda kapag, halimbawa, yung tenga, ginagawa niya yung function ng ilong. Tama po. Medyo ano siya, medyo creepy. Di ba po? Ang point lang po dito mga kapatid, dapat maging malinaw sa atin. Kasi pag malinaw po ito sa atin, mas makakapaglingkod po tayo ng maayos. Madalas po natin nababanggit na ang Diyos ay laging nakatingin sa puso. Tama po? When it comes to service. At totoo naman po yun. Sabi ng 1 Samuel 16 verse 7, the Lord looks at the heart. Nung pinili niya si David, sa puso siya nakatingin. Bakit po? Dahil ang Diyos po ay consider po natin na hindi siya katulad ng tao na nakatingin sa panlabas. When it comes to serving God, nabanggit nga po natin that the Lord looks at the heart. Kasi primarily, when it comes to serving God, hindi naman natin masyadong, primarily, nakafocus tayo kay Lord. Pero hindi po natin sasantabi yung katotohanan na we also serve the church by using our gift, by using our skill. Pinaglilingkuran din po natin ang church. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ang Diyos po ay ating magulang. Tama po. He's our Father.
Another example, ang isa pong anak na gusto niya yung pasayahin ng kanyang magulang, pwedeng gawin niya lahat kahit yung mga bagay na hindi siya doon magaling. Hindi siya doon, yun po, to satisfy his or her parents. Nakuha niyo po, mga kapatid. Pero, yung parents niya, masasatisfy sa kanya. Kasi yung parents na nakatingin sa kanyang puso. Tama po. Kaya lang, kamusta naman
ito ang ating physique, ito ang ating talent, ito ang ating skill, may purpose po ang Lord. We've got to seek our purpose, mga kapatid. We've got to seek first our gift and skill. So that we can avoid ministry mismatch. Okay pa ha? Ministry mismatch. Ano pa yung ministry mismatch? Ministry mismatch is the same as job mismatch. Are you familiar po with the words, with the terminology job mismatch? Yung graduate ka ng architecture, pero nasa nursing field ka. Yung graduate ka ng education, pero nasa bangko ka. Ito yung forte mo, pagkasayaw, pero nasa cooking ka, nasa kitchen ka. At possible po yun, even when it comes to serving God. And when it comes to serving God, hindi lamang po tayo sa church pwede maglingkod, no? Kahit saan po. In different pillars of society, pwede po tayong maglingkod sa Panginoon. For we are having a kingdom principle po. Hindi lamang limited sa church ang paglilingkod sa Diyos. Malinaw lang dapat sa atin kung ano yung gift natin, yung skill natin, so that we can find what is our purpose and eventually what is our calling. Number 5, principle of non-stop learning. Principle of non-stop learning. In Daniel chapter 1 verse 3 to 5, makikita po natin, nag-train po talaga sila for 3 years. Sino po itong kasama ni Daniel? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. 3 years po sila nag-train. So ano po makita natin dito? Non-stop yung pag-aaral. We cannot give what we don't have. Hindi natin maibibigay yung wala naman po tayo. Hindi tayo makakapag-offer ng wala naman tayo nun, ng bagay na yun. And we cannot serve and bless others if stagnant po tayo. Continuous dapat yung learning, yung training, yung workshops, and even yung personal enhancement para nag-i-improve po tayo. Dapat patuloy po tayo nag-aaral. Nagpa-practice. Patuloy tayong nag-a-attend ng mga trainings, ng seminars. Nagpapakalalim po tayo. Kasi hindi po magiging effective yung pag-serve natin kay Lord. Kung yung alam natin 20 years ago, yung kaya natin may offer 20 years ago, ganun pa rin. Yung kaya yung intensity and level na may offer natin or substance na may level i-offer natin sa Lord after 20 years. Amen po. Kaya dapat talaga non-stop ang learning. At alam niyo po, when it comes to excellent service, one of our enemies is contentment. Nakontento na po tayo. Pwede na yan? Okay na yan? Okay na yan? Kasi yun na lang yung kaya natin may offer. Yun na lang pag-i-improve. Tingnan niyo po ang core values ng JIL, nasa gitna. Pang-5 pala, excellence po. Nag-excel tayo. Pag sinabing nag-excel, nag-i-improve. Hindi lang tayo stagnant. Kasi nga po, we cannot give what we don't have. At the same time, hindi lamang contentment ang isa sa mga enemies po ng excellence, but also being unteachable. Yung hindi na tayo marunong magpaturo. Kasi pakiramdam natin, alam na natin lahat. Nasa atin na lahat. Nakakatakot po yung ganun. Talagang hindi po talaga tayo matututo. Parang lagi natin tinitingnan yung iba na inferior sa atin. Mas lamang ako dyan, para ganun. Hindi naman natin masabi siguro verbally, pero may attitude na gano'n na pag tingin natin mas matanda tayo or mas experience tayo sa kanila, parang ang hirap ba magpasakop.
ang hirap magpaturo. Kasi parang ang kasabihan naman ng mga tanda po, di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Pabalik na ako. Kaya lang ang tanong, ba't hindi tayo nagkasalubong? Magkaiba yung daan. Magkaiba pa pala yung daan. Hindi nagkasalubong. Ayun po, we should not be contented. We should have a holy discontent. Dapat non-stop po yung learning. Dapat teachable po tayo. Marunong tayo magpaturo. Kasi yung mga taong nagpapaturo, lumalago po yun. Nalala ko po yung isang teacher na naging Christian. Yung, if I'm not mistaken po, yung kanyang estudyante po ay para matagal ng youth leader sa church na ina-attenda niya. Born again na po yung teacher na to, no? Tapos, tinanong siya ng pastor, tinanong yung teacher na yun ng pastor nila, willing ka bang magpaturo sa kanya? Kasi papasok siya dun sa life group, siya yung babay-bursadihan siya nung mas bata sa kanya, age 20 or 21. Tapos yung teacher, around 32 na siguro. Tapos ang reply po nung teacher, kung matututo naman ako, bakit hindi? Imagine po yung age gap nila magkalayo. Pero meron siyang ganong character. Teachable. Maganda pong turuan. Kesa yung parang, wait lang. Pwede bang iba na lang? Kasi parang mas marami pa akong alam dito eh. Tingnan mo naman yung itsura niya. Yung pagkasalita niya. Doon po, papasok na yung unteachable spirit. Dapat po teachable tayo lagi. Kasi hindi pa po natin alam ang lahat. Marami pa po tayong hindi alam patungkol sa Diyos. Kahit nabasa na natin ang buong Bible, marami pa po tayong hindi alam. Lalago tayo, magmamature tayo, makakapagbigay tayo ng excellent service kay Lord kapag na-realize natin na wala pa tayo sa ganong kalalagayan na alam na natin lahat. Na mas magaling tayo sa ibang tao. Number 6 is principle of mentoring. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Mga 30 minutes na lamang po. Joke lang. Hindi naman paabot yung 30 minutes. Yung iba po ay parang kinabahan. May appointment pa ata. Okay, principle of mentoring. In Daniel chapter 2, Daniel chapter 4, and Daniel chapter 5. Makikita po natin dito. In Daniel chapter 2, he explained the dream of King Nebuchadnezzar about the great statue. Chapter 4, he explained the dream of King Nebuchadnezzar about the tree. And chapter 5, he explained to King Belshazzar the writing on the wall. Emphatically, he explained. Pinaliwanag niya. Ibig sabihin, nagme-mentor siya. Tinuturuan niya. Mismo yung mga hari. Kapag nagme-mentor po tayo, nagtuturo tayo kung ano man yung forte po natin na ibibigay natin sa iba, na isi-share natin yung ating kaalaman. Alam niyo po ba, isang way po yun ng pagkakatuto. One of the best ways to learn is to teach. Nagme-mentor tayo. Kasi sinisikap natin na makapagbigay sa kanila ng mainam. Tama po, mga kapatid. Na-experience na pong mag-mentor, magturo po. Kasi kahit anong bagay, kahit sa trabaho, kahit sa school, sinishare po natin yung alam natin, kaklase natin, sa mga kaibigan natin. Pag leader ka, paunti-unti, natututo ka. Nag-e-excel ka. Hindi lamang sila yung nagbe-benefit. Tayo din po. The importance of principle of mentoring is hindi lang ikaw ang natututo, kundi may natututo rin dahil sa iyo. Ulitin ko po ha. The importance of principle of mentoring is hindi lang ikaw ang natututo, kundi may natututo rin ng dahil sa iyo.
And I believe this is one of the important keys of evangelism. Kaya tingnan niyo po si Jesus nag-invest ng 3 years. In-invest niya yung buhay niya for almost 3 years sa mga alagad. Sowing lang siya ng word of God sa maraming tao. Pero yung buong buhay niya, in-invest na dun sa 12. Kasi yung 12 na yun, after 3 years, after umakyat si Jesus sa langit, yun pala yung mag-shake ng buong mundo. Kaya mentoring or discipleship is one of the important keys of evangelism. Principle of mentoring. And last, dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Sabihin po natin sa ating kapatid, matatapos na tayo. Sa ating katabi, matatapos na tayo. Ayan. Principle of valuing relationship with God. Prinsipyo po ng pagpapahalaga sa ating relasyon sa ating Diyos. Tingnan niyo po. Ito po napakaganda, napaka-powerful, no? Verse 10, chapter 6. But Daniel learned that the law had been signed. He went home and knelt down as usual in his upstairs room, with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Ganun niya binavalue yung kanyang relationship kay Lord. Hindi lamang po siya responsible, hindi lamang siya gifted in skill, nagaling mismo sa Lord. Hindi lamang siya magaling sa maraming mga bagay. Ito yung pinakasekreto po niya. Kung bakit siya nakaka-receive ng pabor. Binavalue niya ang kanyang relasyon sa Diyos. At alam niyo po ang istorya po niyan, mabigat. Heavy po ang story. Di ba po, na-appoint si Daniel. Siya yung pinaka magrurulo sa buong empire. Bago po mangyari yun, at yun nung nangyari yun, inis na inis yung kanyang mga subordinates. Naghahanap sila ng pwedeng ibato kay Daniel para mapabagsak si Daniel. Yung crab mentality ba? Na ayaw nila may umaangat. Gusto nila, lahat sila nasa baba. O sila yung nasa taas. Ihilahin nila sa baba yung umaangat, tapos sila yung nasa taas. Ganun po yung nangyayari that time. Kaya present at the time yung crab mentality. Now, minanipulate po nila ang hari. Since wala silang, sabi nila, since wala tayong maipintas, mahanap na loophole kay Daniel, why not silipin natin ang kanyang religion, ang kanyang paniniwala, ang kanyang faith? So, pumunta sila sabay-sabay, may consensus sila, pumunta sila doon sa hari, nagsuggest sila ng isang batas, ng isang decree. For 30 days, mahal na hari, naway loobin mo po na walang na hindi pwedeng makapanalangin sa ibang Diyos ang sino man nasa buong imperyo mo, maliban lamang sa iyo. Parang ang ganda-ganda naman ng na yun sa hari, proposal na yun, na wala siyang ka-idea na ginagamit yung power niya para i-manipulate ang buong imperyo. At ang ginawa po ng hari, since meron siya signet ring, that time kasi wala pa naman pong pirma, signet ring, tinatakan po niya yung batas. So for 30 days, walang pwedeng mag-pray sa ibang Diyos. I-close po si Daniel sa kasi Darius. Mag-close si Daniel sa kasi yung hari. Hindi niya naisip na minanipulate siya. At alam niyo po, na-bypass po sa Daniel that time. Di ba siya po ang pinakamataas, second in command ng hari? Pero hindi dumaan sa kanya yun. Sa authority, sa organization, na-bypass po nila yun. Na may hierarchy sa love authority. Now, nung nalaman po ni Daniel yun, since may perma na ng hari, may sign na ng hari, wala na siya magagawa. At ito po yung nangyari. But when Daniel learned that the edict or the law had been signed, umuwi siya ng bahay, lumuhod siya as usual sa kanyang upstairs room, binuksan niya ang kanyang
bintana, nakaharap sa Jerusalem, at nanalangin po siya 3 times a day, kagaya ng ginagawa niya palagi. At ang take note po, ano pong ginawa niya? Nagpasalamat pa siya. Ang hirap po niyan, mga kapatid. Kung meron pong binavalyong masyado si Daniel, yun po yung kanyang relasyon sa Diyos. Kasi isipin niyo po, hindi siya makakapag-pray ng for 30 days. Pero ang ginawa po niya, since bigat na bigat po siya that time, umuwi siya ng bahay. Nag-pray po siya. And take note of the word 3 times a day. The words 3 times a day. Saan po nanggaling yung isa? 3 po yan. Saan po kaya nanggaling yung isa? Umaga, gabi. Yung usual na prayer ng tao. It only means that Daniel had a midday prayer. Kasi anong oras po siya nag-pray? Araw po yan. During his work, umuwi siya ng bahay nila. Just as he had always done. Kaya maganda pong i-workout po natin na magkaroon ng midday prayer. Kasi sa umaga, saka sa gabi, madalas yun po yung talagang prayer items natin. Main prayer items. Tama po ba? Pero yung midday, doon natin masasingit kung ano yung ini-impress ng Lord sa atin, ano yung current situation natin. Kaya ako din po personally, when I work out ka rin po ito, ako po yung nasa process pa rin nito, midday prayer. He really valued his relationship with God. Kasi pag hindi po siya nag-pray, alam niyo po mga kapatid, literally, magkakompromise siya. Kasi yun yung nakalagay sa batas. Pag nag-pray ka, napatunayan, papatapon ka sa lion's den. Sa kulungan ng mga leon. At yung mga leon po, that time, hindi naman putyo-putyo. Tingnan niyo po, pinakamakapangyarihang imperyo at hari nung time na yun. Patingin niyo po, maglalagay ng mga lion doon na putyo-putyo lang. Hindi po yung putyo-putyo. Mabibigat po na leon yun. And literally, pag hindi nag-pray si Daniel, magkakompromise siya. Kasi yun ang nakalagay sa batas. Pero ang ginawa po niya, binuksan niya pa yung kanyang window. Of course, pag binuksan po niya yun, makikita po siya. At na-found out po nila, talaga nagpipray si Daniel. And he was asking God for help. Principle of valuing your relationship with God. Makikita po natin dito, in order for us to have an excellent service to God, we should be intentional in our daily prayer, in our daily devotion. Our quiet time. Yung tahimik na oras po natin. Kaya kinakanta natin lilim. Alam niyo po yung message ng lilim? Don't just sing lilim. Interpret nyo po ang meaning ng mga lyrics ng kantang yun. Ibig sabihin po ng kantang yun, kinakatag po natin sa Lord, doon sa dakong lihim, in our secret place. Na walang ibang tao, tayo lang po, at ang Diyos. We pray to God, we breathe to God, we vent to God, our situation. And through devotion, inaalaw natin ng Lord, nangungusap po sa atin. Hindi lang tayo yung nakikipagsalita, nakikipag-usap sa Kanya. Quality time with God. Alam niyo po ba, mga kapatid, that the Lord really values our time with Him. Pinapahalagan po niya yung oras natin sa Kanya. Remember the time of Mary and Martha? Do you remember po the time of Mary and Martha? Bumunta si Jesus sa Bethany, tapos ang host ng bahay ay si Martha. Siyempre bilang host ng bahay, abala ka. Pag may bisita po, di ba? Abala tayo. Nag-aasikaso tayo. Meron siya kapatid na nagngangalang Mary. Nung pumasok si Jesus sa bahay ni Martha, siyempre abala si Martha. Aligaga po siya. Hindi na siya magkanda-ugaga kasi hindi lang naman si Jesus yung kasama
yung nando sa bahay. Ando din yung mga disciples. So, since burden si Martha, kinausap niya si Lord. Kasi nakita niya lang si Mary, yung kapatid niya, nasa paanan ni Jesus. Tapos sabi ni Martha kay Jesus, Lord, pwede mo po bang pakisabihan yung kapatid ko? Natulungan naman ako dito. Kasi hindi na po ako magkanda o gaga. Nakaupo lang siya dyan. Magsaserve ako ng pagkain. Papakainin ko po kayo. Kasi yung kapatid ko, nakahilata lang dyan. Ano pong sabi ni Jesus? Martha, Martha, naliligalig ka sa maraming bagay. Pinili ni Maria yung tunay na pinakamahalaga at hindi ito aalisin sa kanya. Ano pong ginawa ni Mary? Naglaan ng oras sa paanan ni Jesus. Kaya kung meron mang pinaka-love language ang Lord, it's not our service actually. It's our quality time with Him. Any kind of relationship should be maintained by having quality time in order for that relationship to become stronger, healthier. Amen po. Kahit po halimbawa sa magulang sa anak, hindi po ba 'di ba nakakapag-build ng magandang relasyon ang magulang sa anak kapag bihira sila nag-uusap? Maraming istorya po mga OFW yung mga magulang. Naku-provide ng magulang yung pangangailangan ng mga anak. Pero nung lumaki yung mga anak, nagkaroon ng parang sumbat sa magulang. Hindi ko naman kailangan yung maibibigay mo sa akin. Ang kailangan ko ikaw. Quality time po. Sasabihin ng mga magulang, anak, may oras tayong dalawa, pero hindi ko maibibigay yung pangangailangan mo. Ayun. Ano pa yung rebat ng magulang naman? Pero ang Lord po, kaya niyang ibigay lahat. Kaya niyang ibigay lahat. Hindi natin hindi niya kailangan mamili. Tayo po ang may pagpili. Amen po, mga kapatid. And the Lord really valued our relationship. Ito na po ako magtatapos. When it comes to our relationship with God, alam niyo po mga kapatid, ito po basic concept na ito ng ating quiet time, our daily prayer and daily devotion will determine if we are really healthy in our spiritual relationship with God. Ang daily prayer po given, pero itong daily devotion, napakalaga po nito. Ano po, ito pang tanong ko sa inyo, ano po yung nakikita niyo pong pwedeng meron sa isang tao na walang gana kumain? Malakas siya kumain before, halimbawa. Pero, napansin niyo po, halimbawa yung aso, yung pet natin, hindi na masyadong kumakain. Walang appetite. Siguro po may sakit. Tama po. It is the same case with our relationship with God. Sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, man does not live by bread alone, physical, but in every word that comes from the mouth of God, spiritual. Hindi na lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Now, kapag hindi na tayo kumakain ng Word of God, pwede pong we are spiritually sick. Ngayon, ang hirap po, di ba, ibalik? Ang hirap po ibalik, totoo lang. Kasi matagal tayo hindi kumain. Pero pag lumapit tayo sa doktor, ano po nasabihin ng doktor? Pilitin mong kumain. Kailangan mo yan. Kahit ayaw mo, kainin mo. Kasi lalakas ka dyan. Tama po, mga kapatid. The same case with our relationship with God. Mahirap ibalik kasi matagal tayong nalipasan eh.
Pero habang tuloy-tuloy tayong kumakain, pinipilit natin, mapapansin natin, unti-unti tayong lumalakas. Nagiging tayong healthy kaysa dun sa dati nating sitwasyon at kalagayan. Amen po mga kapatid. And by doing that, we value our relationship with God. And that's the most important thing. Let's have a recap. Learning the 7 principles for excellent service in the life of Daniel. Principle of focus, principle of preparation, principle of being responsible, principle of gift and skill, principle of non-stop learning, principle of mentoring, principle of valuing relationship with God. Tayo po tumayo sa oras po nito at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung alabaster jar. Alam niyo po mga kapatid, every one of us, in reality po, don't misunderstand po my statement. In reality po, we have nothing to offer to God. In reality. Though meron siyang gift and skills na binigay po sa atin, and resources. Bakit po in reality wala tayong may offer kay Lord? Kasi lahat po ng meron tayo sa Kanya galing. Pero napiplease po ang Diyos kung voluntarily nais po natin ibigay yung buhay natin sa Kanya. Nais po natin siyang paglingkuran. Bilang pagtanaw po ng pasasalamat sa lahat po ng ginawa niyang kabutihan sa atin. Let's sing this song. This alabaster jar, it's all I have of earth. The break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful. You're far more beautiful. More precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spill my heart. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. This alabaster jar is all I have of earth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am. Here I am. Take me as an offering. Here I am, Lord. Here I am giving every heartbeat for your glory. Here I am, Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am. Here I am giving every heart Natin ang ating mga kamay. for your glory. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Sing worthy. Worthy, worthy, you are worthy.
is the Sa pinakamalakas na Pilipinas, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Yes, Lord. You are worthy, worthy is the Lord. So worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Just a whisper. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. We allow your Holy Spirit to move right now. As the keyboard is playing, malaya ka pong mag-minister sa bawat isa sa amin, Banal na Espiritu. Kung meron man po sa amin, Panginoon, na dumarating sa point na nag-i-struggle sa paglilingkod sa inyo, nahihirapan, Panginoon, sa relasyon sa inyo, o anumang sitwasyon, Panginoon, na hindi po nabanggit, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. We pray that you minister right now in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. If you want refreshment, ask the Holy Spirit right now to touch you, to empower you, to minister to you. He's very willing than your desire. Is very willing to help you. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po sa pagyakap. Salamat po sa malayang pagkilos sa bawat isa po sa amin sa oras na ito. Thank you, Lord, for you are creating a more fire, Panginoon, sa amin. You are starting the fire in us, within us. Kayo po, Diyos, ang nagpapasimula ng apoy. Kayo, Diyos, ang tumutulong po sa amin upang lumagablab ito sa aming paglilingkod sa inyo. And we pray right now, Lord God, we receive what you want us to receive right now in the name of Jesus. Receive it by faith. Don't doubt. Receive it by faith right now. Don't doubt the Lord. He is more willing than your willingness. Thank you, Holy Spirit. What we cannot do, you can do. The things which are impossible with men are all possible with you. Wala pong mahirap sa inyo. You hang the earth upon nothing. Mula sa kawalan, inilagay niyo, Panginoon, sa gitna, sa himpapawid, ang mundo pong ito. Makapangyarihan ka, O Diyos, at pinahihintulutan ka po namin, Panginoon, na malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Refresh us, Lord God. Repair us. Restore us, Lord. At kayo lamang po makakagawa nito. We are limited, but you are not limited. We are powerless, but you are powerful. We are imperfect, but you are perfect, O God. Thank you, Lord. Salamat po. Sige po, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sa oras na ito. Let's claim the Lord. Let's claim to God what we pray.
Hallelujah, hallelujah. Sing for the last time. Here I am. Here I am. Take me. Taas po natin ang ating mga kapatid. Here I am. Here I am. Every heartbeat for your glory. Here I am. Take me as an offering. Here I am. Every heartbeat for your glory. Take me. This is our prayer, God, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige po,